Balik-usapang Leap Day ulit tayo. Lalong espesyal ito para sa mga ipinanganak ngayong February 29. Ilan kaya ang average na bilang ng Pilipinong ipinapanganak sa araw na to? Nakatutok si Mark Salazar. Sila ang pinakabagong leaplings o mga leap year babies na isinilang sa Fabella Hospital. Kabilang sa kanila ang baby ni Micaela na napaaga raw ang paglabas dahil sa gitna pa dapat ng Marso ipapanganak. Sumakto tuloy sa Leap Day o February 29. Graduating na dapat po ako ngayon kaso yun po may blessing na dumating yung baby ko po. Kaya by August magtutuloy po ako ng school ko ng OJT para makagraduate. Sa Fabella at kahit daw saang paanakan, alam nyo bang pinakamatumal na birthdays ay sa buwan ng Pebrero? Ang peak season po namin na tinatawag, nag-start po ng September. So inaabot po ng 60 patients per day yung nanganganak sa amin. So ang tingin po namin dahil December po sila ginawa, malamig po pag December, kaya September marami po nanganganak na patient. And like po yung February, mga ginawa po ng April, May, medyo mainit kaya konti lang po yung nanganganak ng February. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, mahigit 3,000 sanggol sa Pilipinas ang isinisilang tuwing Leap Day. Malamang alam naman na ng lahat na nagbabayad lang ang kalendaryo sa naipong butal dahil ang tunay na bilang ng isang ikot ng mundo sa araw ay 365.25 days. Butal na sa loob ng 4 na taon ay equivalent sa isang araw, kaya may leap year na 366 days. Si Pope Gregory XIII ang nakapansin na simula sa panahon ng Roman Empire, 46 BC, hanggang sa panahon niya, 1582, palayo ng palayo ang Semana Santa sa vernal o spring equinox, kung kailan pantay ang haba ng gabi at araw. Ang sabi, swerte raw ang mga isinilang ng February 29 dahil bihira ang petsa. Pero sabi nga ng mga mami sa Fabella, Sa lahat naman po ng baby blessings. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.